Hello, ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Kamusta kayo, no? Isa na namang makabuluhang komentaryo sa patungkol po sa naganap na Senate inquiry ng Committee on Foreign Relations sa Senado na pinamunuan ni Amy Marcos. Okay? Alam naman natin kung ano yung katotohanan sa papel na ginagampanan ni Amy Marcos. Sa ating mga Marcos loyalists, marami tayong naiinis sa kanya, marami ding naaawa dahil ang tingin natin sa kanya ay parang nagiging bobo at parang nagiging tanga at parang nahihypnotize na po, no, ni Rodrigo Roa Duterte. Pero bago po yan, sa bago po dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at saka mag-subscribe, ha? Sa ngalan po ng 120,000 subscribers ng channel na ito, maraming salamat. So balik tayo doon sa pinag-uusapan po natin. Kani-kanina lamang ay naganap ang hearing, no? Na kung saan maraming nainis sapagkat yung ganitong hearing pinayagan ni Chis Escudero. Samantala yung forthwith regards po sa impeachment ni Sara Duterte, hindi po sila makapag-convene. Akala ko ba nasa recess ang Senado? Pero sa mga ganitong klaseng mga investigation for the aid of legislation, agad-agad po nila na maaaksyonan. Nung nakaraan, si Rodrigo Duterte inaresto sa bisa ng warrant of arrest ng ICC, okay? At nakipagtulungan ng ICC sa Interpol. At syempre, itong Interpol naman nakipag-coordinate po sa ating mga securities line agency, particularly yung PCPT at saka yung of course, andyan ang CIDG, no? Andyan si General Torre, andyan sila PNP Chief Marbel. Siyempre, may participation din po yung ating Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, Department of Interior and Local Government. Siyempre, nandyan din po yung Department of Justice. Si Amy Marcos, gustong maliwanagan, gusto siyang malinawan kung may paglabag ba, no, sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte kasi iginigiit nila na kailangan daw po talaga dumaan muna sa domestic court bago po ipadala si Rodrigo Duterte sa ICC. Despite of that, no, kasi gina-argued ng mga sumusuporta kay Rodrigo Duterte, walang jurisdiction, no, ang ICC sa Pilipinas since nag-withdraw na tayo. Pero syempre maliwanag naman po na prior to that withdrawal, na isampa na po, no, ang reklamong crime against humanity or murder sa korte ng International Criminal Court dahil hindi sila po nakapagsampa dito dahil ayon po sa paniniwala ng mga biktima at ng mga abogado, na biktima ng extrajudicial killing ay hindi po umiiral ang batas, no? Kasi kahit nga police report wala no, nagkakagulo sa paghanap ng police report. At yan po ang isa sa mga naging basihan dahil naturalmente sino ba naman ang magpa-file ng kaso laban kay Rodrigo Duterte, di ba? Napaka-brutal ng pronouncement niya, no, against sa mga adik. Walang problema doon sa mga pinatay niyang adik. Ang problema lamang doon na nag-arise yung problema dahil hindi po damaan sa mga due process. Ngayon, it's so ironic na ang isang former president na kung saan ay nag-issue ng ganyang klaseng order at namatay yung mga kapabayan natin na sinasabi nila na addict, sinasabi nilang lulong sa droga, hindi napatunayang sila'y addict dahil marami pong mga kaso na inosente sila. Okay? Pagkatapos, ngayon, ang kampo ng mga Duterte sumisigaw ng due process. Ito pa ang matindi. Ang mga Duterte diehard supporters, sinakripisyo na ni Amy Marcos ang pagtingin sa kanya ng mga loyalista. Ang tawag po namin ng mga loyalista kay Amy Marcos, tanga, bobo, lahat na ng mura, lahat ng mga negative words ay binigay na po kay Amy Marcos dahil dismayado kami as a loyalist na pinili pa niya yung pamilya niya, binabalahura na ng mga Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte, binabastos na yung kanyang kapatid. Kumikiling pa rin si Amy Marcos sa mga Duterte. Kaibigan pa rin sila ni Sara at tinuturing niya pa rin may utang na loob siya kay Rodrigo Duterte. So dapat, ang nakikita ko lang,
Nagkandak na nga si Amy Marcos ng investigation for the aid of legislation in favor of the Dutertes, hindi pa rin na-appreciate ng mga DDS. Balahura talaga yung mga ugali ng mga DDS kasi alam mo kung bakit? Hindi man lang nila na-appreciate si Amy Marcos. Samantalang si Amy nga, sinakripisyo niya na yung relationship niya sa mga loyalista. Ang dami ng dismayado. Ang dami na pong nagdududa kung butuhin pa ba siya, isasali pa ba siya sa alyansa. So ibig sabihin ngayon dalawang panig ang galit kay Amy Marcos, ang mga loyalistang nagmamahal sa kanyang kapatid at nagmamahal sa kanyang pamilya at itong kampo ng mga Duterte na hindi kumbinsido na seryoso si Amy Marcos sa pag-protect sa karapatang pantao ni Rodrigo Roa Duterte kasi gusto niyang malinawan kung mayroon talaga bang paglabag ang Philippine National Police, ang gobyerno in general sa pagpapatupad po ng warrant of arrest kay Rodrigo Roa Duterte inisyu po ng International Criminal Court and na kung saan well coordinated sa Interpol. Klaro naman, Klaro naman yung mga usapin na yan. Ang gusto ko lang ipunto dito, even though talaga simulat sa pulpa, alam natin yung stand ni Amy. Pero ang mga Duterte Diehard supporters, hindi na-appreciate yun. Bagkus minamasama pa nila si Amy Marcos. Galit na nga yung mga loyalista kay Amy, galit pa rin ang mga DDS kay Amy Marcos, samantalang ang ginagawa ni Amy Marcos, nagpakabobo siya, nagpakatanga siya, nagiging hipokrita siya sa pamamagitan ng pagsuporta niya dito kay Rodrigo Duterte dahil iginiit niya na may nalabag po sa karapatang pantao ni Rodrigo Duterte at hindi daw po kinakailangan na dalahin muna doon si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court despite of that warrant. Kaya kahit ano, makikita mo naman talaga doon sa hearing kanina, hinahanapan talaga ni Amy Marcos ng butas ang gobyerno, ang otoridad. Paano ang gagaling ng Department of Interior and Local Government Secretary sumagot? Okay? Ang galing po ng Department of Justice Secretary sumagot. Lahat po nakaangkla po sa batas. So there is a matter of conflict between the interpretation of the law, pero klarong-klaro na pinapatupad lamang po ng ating estado. Hindi tayo nagkaroon ng extradition. Ang ginamit po natin ay ang pag-surrender. Pero hindi ibig sabihin na sinurrender natin si Rodrigo Duterte doon ayon kay Secretary Remulla, sinurrender natin ang ating kasarinlan o ang ating soberenya. Dahil iba po magkaiba po si Rodrigo Duterte, individual. Right? So, pinalabasan siya ng warrant of arrest ng ICC, so walang magawa ang Pilipinas kundi sundin na makipag-coordinate tayo sa Interpol. Pero grabe naman mga kamunting tinig grabe na yung sakripisyo ni Amy Marcos. Oo, naging naging kontrabida siya sa lahat. Hindi lamang sa pamilya niya, kundi naging kontrabida siya sa mga Pilipino na nagmamahal sa kanilang pamilya at syempre kay PBBM, just like what I had said a while ago. So ito lang po talaga yung malinaw. Pag Duterte Diehard supporters ka, walang halaga. Kahit natutulungan mo ang mga Duterte, pero kakalabanin ka pa rin. Yan ang nangyari kay Amy Marcos. Dapat si Amy Marcos malinawan na wala siyang makukuhang suporta sa kampo ng mga Duterte. Kaya hindi niya na kailangan pang maghintay ng boto mula sa mga Duterte supporter. Galit sa kanya ang mga Duterte simulat sa pulpa, ilalaglag siya. So ilalaglag din siya ng mga loyalista and ng kanyang political career. Sa bagay, parang si Amy ngayon, sa tingin ko, parang based on my psychological analysis, parang wala namang pakialam si Amy Marcos kung halimbawa butuhin siya ng mga loyalista o hindi siya butuhin ng mga DDS. Ang importante sa kanya, magpakabobo na lang siya at magpakatanga. Pero, ako lang, kung makita ko si Amy Marcos at halimbawa, magkataon na mag-usap kami, hindi pa ako maduwag at magtanong na, bakit? Tingnan mo, hindi mo ba nakikita? Ikaw na nga nagmamagandang loob sa mga Duterte, masama ka pa rin. You conducted hearing almost 6 hours. Wala kang napala sa mga DDS. Minura ka pa ng DDS. Hindi ka pa pinapaniwalaan. Dahil anong sabi ng mga Duterte supporter? Palabas mo lang yan. Oo, nagkandak-kandak lang daw ka ng hearing para makuha mo ang simpatya ng mga Duterte
voters. O, hindi ka ba masasaktan yan? Ginawa mo na ang lahat, inusgahan ka na ng mga nagmamahal sa pamilya mo, inusgahan ka na ng mga nagmamahal sa kapatid mo, nagagalit na sa'yo, iba na yung impression, galit pa yung supporter ng ipinagtatanggol mo. So, ibig sabihin sa punto na ito, mga kamunting tinig, si Amy Marcos ay walang halaga sa taga-suporta ng mga Duterte. Walang halaga sa mga taga-suporta ni Digong, wala ding halaga sa mga taga-suporta ni Sara Duterte. At yan po ang realidad. Kasi nababasa ko na galit ang mga Duterte sa pamilya Marcos. Dinamay nila si Amy na si Amy ngayon nagpakagaga, nagpakabobo para lamang po nagpagkatanga. O sabi po ng iilan natin yan ng mga kababayan. Dahil marami po tayong mababasa niyan sa social media. Ganon ang impression nila kay Amy Marcos. Ang gusto ko lang sabihin po dito sa content ko, kahit ano pa man na mga sakripisyo ng mga nagmamahal sa mga Duterte, baliwala po yan. Dahil ang tinitingnan lang ng mga DDS, ang tatay nila inape, ang tatay nila kinawawa, samantalang nakalimutan nila na libo-libo ang biktima ng war on drugs ni Rodrigo Duterte na hanggang ngayon ang pamilya naghihintay po ng hustisya. Sa loob ng 8 taon, naghintay po itong mga biktima na to. Lumaban sila. Wala po silang kapera-pera kung wala nang nagbulunter na mga abogado, mga non-government organizations, and other progressives group, they're not able to reach this far. Yan ang katotohanan po dyan. So maliwanag na kapag Duterte ang suportahan mo, wala kang halaga pag nagalit sila. Wala kang importansya kapalit po ng pinagsakripisyo mo. Katulad niyan kay Rodrigo Duterte. Pinagtatanggol ni Amy Marcos, pati si Sara pinagtatanggol. Pero sa mga nakapaligid kay Amy Marcos, isa na po dyan, si Panelo, sinuplak niya si Amy Marcos. Walang halaga sa mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte at Sara. Oo, si Amy Marcos. Kaya po, Manang Amy, tingnan mo ang nangyari sa'yo. You are being judged by millions of the Filipinos. Sa mga Duterte camp pa lang, ang tawag nila sa'yo, ipokrita. Ang tawag nila sa'yo, balimbing. Ang tawag nila sa'yo, manggagamit. Ang tawag nila sa'yo, sigurista ka. Di ba? Imposibleng wala kang puso na hindi mo mararamdaman yan. So, klarong-klaro na kahit magsakripisyo pa si Amy Marcos sa mga Duterte, hindi pa rin siya iboboto ng mga Duterte supporter. So, hindi rin siya iboboto ng mga loyalista. Kasi ang mga loyalista, sana nga nakapag-decide na okay, sige, 12-0, 12-0. Pero hindi natin maintindihan ngayon. Paano yan? After this hearing, marami po talagang nagalit sa kanya at nananawagan na hindi po nila susuportahan si Amy Marcos. Deserve po ni Amy Marcos yan. Wala siyang suporta sa mga loyalista, not majority siguro mayroon din na mga magboboto. Pero mas lalong wala siyang mahihita o makuhang suporta sa mga Duterte supporter dahil ang tawag sa kanya, traidor. Ang tawag sa kanya ng mga DDS, balimbing. Ang tawag sa kanya ng mga DDS, manggagamit. Ang tawag sa kanya ng mga DDS ay walang kwenta. So yan lamang po maraming salamat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Munting Tinig. And bago po yan, in behalf of 120,000 subscribers, maraming salamat. So, bago po tayo magkahiwalay, huwag kalimutan naman mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe para maging bahagi kayo ng ating talakayan at magiging updated kayo sa mga video na i-upload po natin dito. Have a nice day, God bless, and adios.